nag-antay ng 30 minutes, and then bago dumating 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, sa ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't gano'n? Senator, No, sagutin mo. Pag kayo nag-cancel, star siya. yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila na bumalik po sa daan, especially pag kailangan po ng riding public. So, ibig sabihin, pag matraffic, yung iba ayaw nilang bumiyahe. Samantalang yung mga regular taxi, matraffic o hindi, nagbibiyahe sila. Yung mga taxi drivers, kapag sila ay namili ng pasahero, minumultahan sila. Pero mga taga-grab, nakalibre. Example ko sa'yo, magbubok ang isang pasahero sa grab. Sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Okay? Pagdating ng 20 minutes, papa-extend ng another 10 minutes. Na-extend. So, naging 30 minutes na. And then all of a sudden, ika-cancel. Ba't gano'n? Maraming beses nangyari yan. So many complaints. Yun po, no, madalas po nga kasi yung waiting time. Bago yan, I'll cut you off. Yes, sir. And then, kapag ang pasahero nag-cancel, malilintikan. 3 strikes. And then after that, hindi ka pwede mag-book for 1 day. Ba't gano'n? So lahat paborable sa Grab at hindi paborable sa mga consumers, sa mga pasahero. Go ahead, sir. Sir, Your Honor, yung issue po ng waiting time, yun nga po, no, hinahanap po talaga natin yung pinakamalapit na vehicle o yung isang driver doon sa destinasyon na kung saan magpapasundo po yung ating commuter. No? Kasi nga po, halimbawa, ang pagkakaiba sa public transport system talaga na regular ay pupunta tayo sa mga stasyon or minsan yung iba po magta-tricycle, papunta sa sakayan. Dito po kasi dahil point to point po, sinusundo po siya door to door, nagkakaroon po talaga, sir, ng waiting time. I know. Yes, sir. There's no problem with waiting time. Everybody knows that. Okay? We don't have any problem with that. The problem is kapag kinancel yung booking. Sabi ko nga sa'yo, mag-antay na yung pasahero ng ilang minuto and then i-extend pa ng ilang minuto. And then later on, ika-cancel. Ilang beses na nangyari yan. In fact, may mga staff ako, ganun yung reklamo. Meron ako mga pupunta sa aking programa sa radyo na ganun reklamo. Cancel left and right kayo. Eh, ba't yung pa pinag-antay? Ba't yung pa pinag-extend yung antay? And then all of a sudden, ipapakancel rin lang. Paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers. So, pag ganito po yung kaso, at syempre po pag nare-report or na-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang stars. For example, dito po nagkakaroon ng kaukulang investigasyon o tinitignan po yung bawat sitwasyon at titignan yung reasons for cancellation. Minsan po, iba-iba po siya eh. But ang importante po ay inire-report din po sa platform para ma-actionan po namin agad. Kapag nakita po na walang cancel mula po sa driver, kami rin po ay nagno-notify at tinatawagan po natin ang ating mga drivers para po masabihan din sila na ang polisiya ay as much as possible, hindi po i-cancela. Sabi ko nga kanina, and I would like to repeat it again, wala tayong problema doon sa pag-waiting time. Ano? Sabi mo, binibigyan ng stars kapag nag-cancel. Yung problema kasi natin, yung pinag-antay mo na itong pasahero and then later on, ika-cancel mo rin lang. So sabi mo, binibigyan ng stars itong mga nagka-cancel ng driver left and right. And then pag sinumbong sa inyo, etc. But it continues on and on and on. It keeps on going. So how do you siguro na hindi na magkakaroon ng ganong klaseng serbisyo kayo sa mga suki? Salamat po, Senator. No? Dito po, so yung stars po, binibigay siya kapag post-trip. So halimbawa po, may napansin tayo na hindi ka aya-aya, serbisyo, medyo madumi po yung vehicle, doon po na-evaluate yung stars. Kapag cancellation po ang issue, magkakaroon po kapag ni-report siya ng isang parang trip ticket or doon po ina-assess no, sa series or case number at tinitignan po yung sitwasyon. Ngayon po, over the past years, maganda po yung pag-aaral na nakuha natin tungkol sa cancellation at marami po siyang reasons. But nakikita Ano po yung mga reasons na sabi niyo? minsan po yun, masyado pong malayo, minsan Then kung masyadong malayo, di huwag tanggapin. yun nga. Hindi, you're listening but you're not hearing me. Yes. Tinanggap, pinag-antay. Sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay and then pagdating 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nag-antay ng 30 minutes and then bago dumating 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, sa ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't gano'n? Senator, yung... No, sagutin mo. Yes, sir. Pag kayo nag-cancel, star sabi mo. Cancel, suspension, pag 3 times in a row. O ba't gano'n? Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo?
pasensya na po dun sa sitwasyon na yun. Pero pag ganun po, yung kabaliktaran naman po ay may kaukulan rin na penalties na nakukuha po ang driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. So dapat, alisin mo na yung pagmumulta ng 50 pesos. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer mag-cancel. It should go both ways. Hindi one way lamang na kayo lang pwede magpa-cancel at hayahay yung kayong Grab at kita kayo ng kita, taga kayong taga. Samantalang pag yung pasahero, mumulta ng 50 pesos. Yes, Your Honor. Ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po, Your Honor. Pag-aralan niyo mabuti yan. It's not fair. Yung cancellation fee po, Mr. Senator, ito po ay alinsunod lang din po sa regulasyon na nakalagay po sa LTFRB. Na maaari pong... Mag-charge na 50 pesos? Kapag may cancellation fee po kasi tayong tinatawag. Nasaan LTFRB dito? Mr. Chair, may I be recognized? Okay, Attorney Chofil I'd like Aguadis, to, Chairperson LTFRB. Make a correction. If and when a passenger gets cancelled and a appropriate complaint or we were notified, the sanction there is on the first offense is a penalty of 5,000 pesos. The violation is refusal to convey. Dahil tinanggap mo yung pasahero and then ayaw mo siyang dalhin sa kanyang destinasyon, if a complaint is filed, and we have cases of this, we sanction the driver with a 5,000 pesos penalty. Meron po bang na-sanction? Meron na po kaming mga na-sanction. Bagamat kokonti lang po dahil kokonti nagpapaabot sa LTFRB. We have to be informed first. Pag na-inform naman kami, may sanction po kaagad yun after a show cause. Okay, this is what I want you to do sa Grab. Maglagay kayo doon sa inyong app ng notice na kapag nag-cancel ang driver na meron palang regulation sa LTFRB na sila mamulta ng 5,000 to let the passengers know and then kung ano yung kanilang rights at the same time para mag-ingat din itong mga driver na hindi sila basta-basta pawara-wara, cancel dito, cancel doon. At their convenience, puro at their convenience, hindi conveniente ng pasahero. Eh di wag na kayo mag-Grab kung ang gusto niya hayahay, kung gusto niya magpahanap-hanap lang ng pasahero na gusto niyo. Yes, Mr. Chair, we will emphasize this po in the app. Okay. Pag PWD and student, senior citizen na may discount, napakahirap mag-book. Alam niyo po yan. Kaya ang ginagawa ng ibang tao, dalawang cellphone nila. Kunyari, student. Meron siya sa kaliwang cellphone niya, bubuk siya na student. Sa kabilang cellphone niya, bubuk siya na siya student. More often than not, doon sa hindi student ang tumatanggap. Pag student, palagi decline, no available, no available.